The Manila city government implemented a new fare matrix for tribal vehicles such as tricycles, e-trikes, and pedicabs on Monday, November 6, through Ordinance 8979. The base fare per passenger starts at 16 pesos for the first kilometer and an additional 5 peso for the succeeding 500 meters. Previously, there was no standard citywide fare matrix as it was determined through the distance of the assigned route for every terminal. Penalties for violating the ordinance include a 1,000 peso fine, unit impoundment and cancellation of permit, accreditation, and franchise. As the Manila City Government implements a new fare matrix for tribal vehicles, the Flame asked, how does the new fare matrix affect both the Mashans and tribal operators around the university? Medyo may pagka-negative effect siya sa mga drivers. Kasi even though it can be systematic, since lahat 16 pesos, ganyan, like oil prices, especially like oil prices, like it can increase and it can decrease. And syempre, pag nag-increase yung oil prices, tas yung, syempre, yung babayaran ng mga commuters 16 pesos lang, ganyan. I feel like malulugi sila. Syempre, it's a positive to us. Syempre, student lang kami and yung allowance namin, kinukuha lang namin sa allowance na binibigay sa amin. So, makakatipid kami. But sa mga tricycle drivers, syempre, mas makaka-apektuhan sila in a negative way kasi ang taas ng gasolines ngayon. So, syempre kung ang base price is 16 pesos and 5 pesos plus 5 pesos every meter, ano siya, parang hindi siya sapat for gasoline. Ako naman kasi compared sa province, at least doon sa province is more on fixed na siya compared dito. Tsaka mas sa amin, since meron kaming yun nga, basis from, nakukuha namin yung allowance namin from our parents. So, wala kaming pinoproblema compared sa mga tricycle drivers na since mas mataas nga yung demand ng gasoline is mas sila yung apektado. Syempre, kasama na din yung parang tax na din yun na binabayaran nila. Ang take ko siguro dun sa magkakaroon na ng bagong patakaran tungkol sa tricycle fare, para sa akin, fare para sa tricycle driver at saka para sa mga commuters. Kasi meron na tayo, hindi na siya yung parang dati na sobra-sobra yung sinisingil sa mga commuter. So parang hindi siya patas para sa mga commuter. Pero yung mga tricycle driver din naman, ginagawa nila yun na parang sobra yung binibigay nila. I think about the commute fare and how it affects me as an artlet in studying here is parang it's very beneficial kasi balikan po ako from Valenzuela to Manila. So, yung pamasahe po, very malaki na siya. Yung allowance ko sobrang laki. And pagka may times na gipit, like umuulan, bahain dito sa UST, tapos kailangan ko na but to ride the tricycle. It's hard to pay or sacrifice paying 50 pesos, lalo na tumataas yung bilihin and I can't save up na kayang pagkasyahin yung allowance. I think it's a very good thing. It affects the tricycle community greatly. Beneficial din yun on their side because before, yung nakukuha nilang pera from commuters itself malaki and knowing na standardized na siya, parang medyo magkakaroon na sila ng kagipitan with how they will manage those yung nakukuha nila to their everyday life. Pero po, it's more fair and more just sa mga commuter kasi yung iba mga tawag dito, ibang mga toda kasi sa parang nakikita natin na lalo na sa mga colorum parang nagpapagastos sila na malaki. Ganon din sa ibang mga toda na kahit counting sikot lang ng daan 50 pesos na yung inyong 50 pesos, 60, 70. So siguro kailangan talaga ng standardized fare matrix and at least 16 pesos base, tama? 16 pesos base para mas fair sa mga commuters here sa Manila, especially sa mga short distance lang. Ayun, short distance lang mga tricycle na sinasakyan po kasi namin Diyan sa Ligard. galing Ligarda po papunta sa Espanya. Hindi
20 pesos kasi yung nandun eh, kaya hindi po namin alam na yung base is 16. Pero para sa akin naman po, hindi naman po siya masyadong nakaka-apekto since medyo nakapag-adjust na po ako simula nung nagsimulang magkaroon ng face-to-face. Kaya medyo parang para sa akin fair lang since halos lahat ng mga gastusin nagtataas na rin. Kaya para sa akin parang tama lang na 20 pesos yung binabayad ko since hindi naman ganun kataas yung changes katulad dati. Yun, mas pinipili ko minsan na mag-jeep na lang kasi I'm from QC pa. So kapag nag-tricycle ako tapos LRT, bali dalawang sakay yun. Kapag nag-jeep ako, parang isang sakay na lang. So ayun, malaki yung matitipid ko kung hindi na lang mag-tricycle kapag ayun, mag-jeep na lang ako. Hindi kami jeep para yung maraming pasero. Kung 16 po, ang ano namin, fare namin mula dito hanggang SM, parehas lang sa SM, 70. Hindi kami, kung magkagano 16 pesos, tapos magiging dalawa lang, tapos another kilometer. Talon, laking ano. Kung balik kung jeep kami, kanay 6 gano'n. Yun na, yun, malaki yung ma-apekto sa amin. Malaking tulong. Kasi siyempre, nagkaroon na ng base fare talaga sa TODA. Tsaka sa mga tricycle driver na kagaya rin namin dito. So ngayon, siyempre, binabaan ng LGU para sa aming mga TODA. Ang basehan po namin kasi yan, hindi na po kami pwede magsakay ng paisa-isa. Kasi hinaalin tulad kami sa may tok-tok. Yung tok-tok kasi, pag bumalandra yan dyan, bumabiyayan sa kalsada, ang tok-tok, may sumasakay at may sumasakay para yung jeep. Di tulad namin mga tricycle kasi, sa unahan lang kami dito sa pila namin, doon lang kami nagkakaroon ng sakay. So ngayon, base sa fare natin na pinatupad ng LGU na 60 pesos, gagawin namin tatlong pasero. So ngayon yung tatlong pasero na yon magbabayad ng 16 pesos, bali 48 pesos. So ngayon, hindi na siya yung kagaya ng dating namin biyahe na kada isa is 40. So ngayon, magiging 46 na. Bali, kung gusto niyo nagmamadali kayo, kakusapin namin kayo kung okay lang. Kung okay lang kayo na ibiyahe na agad kasi hindi ka naman kasi makapaghintay na matagal dahil nagmamadali kayo sa school o kaya malilate kayo. 48 pesos talaga basihan po namin. Kasi tatlo, kailangan kasi mapuno yan ng tatlo. Wala epekto, mas maganda kasi yung pinatupad na nila. Pero ang epekto, ang pinakamasama talaga doon. Siyempre, mahal ang gasolina. Dapat nga 20 isa eh. Di tulad ng e-trike, pag umarangkada yan sa kalsada, dire-diretso, may sumasakay sa amin kasi. Isang beses lang kami sasakyan sa unahan lang, pagpabalik namin, wala na kaming pasahero. Diba, ang laking kabawasan din sa gasolina yon. Mabuti, pagdating namin dun sa may dropping point namin, may sasakay. Wala naman. Kasi sa dami rin namin nakapila na TODA rin dito sa Maynila. Kaya, dapat taasan nila yung taasan na lang nila, gawin na lang 20 fix ang isa. Para at least hindi na kami magtataas. Kung dalawa man sila, 40 pa rin. Total, hindi naman Tapos kung naman, para makatipid din sa mga estudyante, menos din, makatulong din kami sa mga pamasahe nila. Di-discount na namin kung 20 yung 20 yung isang pasahero.